Abangan sa mga darating na linggo ng Kwaresma. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Pakinggan at pagnilayan ang mga mensahe ng ating mga pari at diakono, mga tinig na maghahatid sa atin tungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maganda, di ka nag-isa, sasamahan kita, saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe about the storm, smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the grave somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be.
Thank God it's Friday mga ka-Verbum. At syempre, pag Friday, it's Verbum Day. Diba? At nandito na naman tayo sa ating programa kung saan tayo magninilay, magkukwentuhan, magtatawanan. Pero bago lahat, shout out muna tayo sa ating social media partners. Syempre, TV Maria, Father. Sa pangunguna ni Father Roy Belien, ni Miss Sharon Isla at Kat Diaz, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa Batang Minor TV. At ganun din sa mga nanonood sa kanilang tahanan, sa free channel, sa cable channel ng TV Maria, at ganun din syempre sa mga nanonood sa kanilang mga cellphone. Yan. Ayan, just speaking of TV Maria, di ba? Naka-cross-post din sa kanila yung ating mga reflections every Sunday. Yes, ngayong Lent, no? Yung kasama rin sina Miss Sharon Isla. yes, si Miss Kat Diaz. Si Miss Kat Diaz. Abangan ninyo yung kanyang reflection, no, sa darating na mahal na araw. Sa mahal na araw yung kanya. Tapos ganun din ang ating, syempre dito sa ating diocese ng Malolos, ang sandigan sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarojo at sa pamumuno ni Father Franz Dison. Magandang gabi. At ganun din sa mga nanonood sa page ng Sandigan o ng Malolos. Good evening sa inyo. Siyempre, andyan din ang mga taga Bicol, RBN Plus, sa mga taga Kabikulan. Hello po sa inyo. Magandang gabi. At nako, sana po ay nag-e-enjoy kayo palagi pag nanonood kayo dito sa amin sa Verbum. Diba? Dapat siguro susunod matuto tayo kahit paunti-unti, pa isa-isang Bicolano word. Akala ko kumain ng sili. Ayoko nun. Ayan. Ganun din syempre sa ating mga kamadrehan, no, na palagi din na sumusuporta at kasama natin sa ating mission dito sa Batang Minor TV. Andyan syempre ang RDW, Religious of the Divine Word, sa pangunguna ni Mother Angeline Tamaken. Hello po. Kaka-birthday lang. Yes, belated. At ganun din ang mga Bible Apostles ng Diocesan Biblical Apostolate. Yes. Yan. At nandyan din syempre, Father, Mga katikista natin. oo, katikista, yung mga tumutulong sa mga gawain sa parokya. Yes. At tayo, masisipag talaga. No? At matitiyaga. No? At kung hindi dahil sa inyo, hindi mapapagod si Father Jojo. Doon sa First Communion, kumpisal, di ba? Okay lang. Oo, di ba? Kung hindi dahil sa mga katikista, walang maririnig si Father na Tuwa ako 200 ba? Mahilig din confessions. mga sumayaw. Isipin mo nung minsan, nung nag-birthday yung isa sa kanila, nag-present. Dahil nag-mass muna ako, pagdating ko ron, tapos na sila. Sabi, hindi nila napansin kasi kailan ako dumating. Father, napanood niyo po ba yung aming presentation? Sabi ko, hindi ka ako. Buti na nga lang ka ako, hindi ako mabot. Kasi, nung bang ginawa? Inulit. Aba, nung patapos na program, may special number daw. Inulit. Para lang makita ko. O, di ba? O habang nagpupuntahan na sila sa harap, kinukuha ko yung panyo ko, aning ko raw, ginanon ko, nag-blindfold ako. Di ba? Kung di ba rin, kung hindi ganun kasipag ang mga taga-Paska, uulitin yung program. Ayan, good evening sa mga katikista. Siyempre, ang nangangalaga. Yung akala ko DI. Munti ko na nga rin sabihin nyo, pero nagturo kasi sa mga katikista nang ituturo sa mga bata, ito, ang Religious Catechist of Mary. Yes. Diba? Sa pangunguna ni Mother Cecil Capiran. Yan. Si Mother Cecil. Yung Mother DI. Ayan. Good evening mga kamadrehan natin. At syempre sa mga kapatid natin na dyan sa ibang bansa, no? Maraming napapanood kung saan tayong parte na ng mundo. Huwag po niyong kalimutan mag-comment, no, sa ating programa para nalalaman, nakikita namin ni Father kung nasa na kayo, anong kalagayan ninyo sa pagbasa namin sa mga Lalo comments. na ngayon, alam naman natin na medyo magulo sa ibang bahagi ng mundo. Yes. Ingat po kayo. Ganun din, syempre sa mga taga Baguio. Sister Lorlene, hello. Baguio. Hello. Naantay po namin nila Reb ang invite. Kasi po mainit po sa Bulacan. Malamig yata dyan sa Baguio, no Reb? Sana.
Palamig tayo. Kahit ano lang. Patay na yung aircon dito sa Bulacan. Eh. Yung wala kayong assignment para si Father, punta tayo doon saglit. Matapos na Holy Week. Palamig ng konti. Di ba? Yan. So mga taga Baguio, hello po. Magandang gabi sa inyo. At ganun din sa ating mga dito sa mga kapatid namin sa Bata Minor TV Creative Team, kay Tito Alan, kay Doc Christian. Ingat ka dyan, Doc. So din, Tito Alan, ingat ka dyan sa Amerika palagi. Amen. Di ba? Dadagdag ka pa. Wala naman. Wala. Okay naman. Excited na ako doon sa pag-uusapan natin eh. Kasi nung isang linggo, may binabanggit kang ganyan, magagalak eh, nagiging mag-aalak eh. Actually, mas excited ako, Father eh. Ini-expect ko, hindi candy yung nasa gitna natin ngayon at alak. Gusto ba maglalabas tayo? Wag, Father. Dahil nung nakainom Lalabas ako ko lang, di ko naman sinabing baka mainom iinumin natin. Naalala mo ba nung magkasama tayo nila Mayor sa nainom ako ng kaunti. Nakalimutan Sa ko talaga Italy. kung natawag doon eh. Pero cocktail yun. Cocktail lang nga naman. Hindi Pero nako Reb, kumakanta ako ng Kordero ng Diyos sa gitna ng kalye ng Italia. Dahil nakainom ng kaunting alak. Malayo-layo nga ako ng konti, hindi ko lumasabi, hindi ko kasama yan. Kasi pag uminom ng alak, masaya. Diba? Masaya lang. Celebration. Kaso doon nahuhuli rin sa bibig eh. Isipin mo, Kordero ng Diyos, ba dulo na, maawa ka sa amin. Masaya nung hingi ng awa. At ipagkaloob ang Kapayapaan. Peace, Mayor daw. Peace. Diba? Diba? Kaya yung sabi ni Father, magulo sa ibang parte ng mundo. Paulan na natin ng alak doon. Siguradong mawawala. May kapayapaan doon. Diba? Anyway. Akala ko dahil ilalayo sa asawa magkakaroon ng kapayapaan. Hindi. Alak. Sabi ng tatay ko, ginagamit. Karaniwan naman ng alak, may celebration, may kasiyahan. So para masaya, umiinom. Yeah. So pagka hindi umiinom, hindi naman tayo umiinom dito lagi, pero masaya naman tayo. Oo nga. Kasi busog tayo dahil may bukod sa tinapay. Kanina kakakain lang natin, busog tayo kaya masaya. Kaya ang topic natin, alak at tinapay. May tandem na naman yun. May Paris pa ulit ha. Pwede na ba LTV ngayon? Bawal pa din. Friday pa din. Sayang. LTV, Paris daw eh. Pero pwede ang alak at tinapay. Oo nga no. Bawal ang LTV pero pwede ang alak at tinapay. Yan. Kahit na kahit na gano'ng karami. Karami. Kaya. Labas nga yung mga po dyan. Diba? Yan. So, alak at tinapay. So, ba't Father, nung nakaraan, langit at lupa. Ngayon, alak at tinapay. What's with alak at tinapay? Pwede namang alak at ubas. Pareho rin yun eh. Doon galing yun eh. Okay. Alak at keso. O kaya ay alak at pulutan. Dito alak at tinapay. Alak at pugo. Pugo. Yung kasi magkasama sa Bible. No? At hanggang mamaya makita natin na talagang yan ay pinagsasama hanggang sa panahon natin ngayon sa buhay bilang isang simbahan. Tama naman. Pero yung mga nalaman ko pala. Ano naman yun? Isang dahilan kung bakit palagi mas madalas kami nakakapagsimba sa Maynila. Bukod sa naghahanap po kasi kami ng English Mass para sa anak namin kay Carlos. Kasi mas nakakapag-participate siya sa English Mass. Ito pa lang si Tricia, isa pa sa inilulook forward niya. Masarap yung mga tinapay. Yung mga ostya doon sa ibang lugar. Malulutong daw. Parang wafer. Actually, may comment na ganun eh. Nung minsan, yung panganay namin, si Lauren, pag communion niya, ba't ganun? Parang tin wafer. Malutong. Kasi hindi siya nasanay dito sa atin, hindi ganun malutong eh. Anyway, mamaya tingnan natin, baka mapag-usapan natin. So, yun yung isang nilulook forward niya pagka nagsisimba kami, halimbawa sa Manila, yung balutong yung tinapay. So, ayan ha.
Mapaisip tuloy si Father. Pag si Mayor pala nagsimba, dapat bago yung hostya. Ma-microwave natin yan. Iba yung hostya. Iba yung hostya niya dapat. Ayan. So, Father, sabi mo makikita din natin to sa Bible? Oo naman, no. Sa katunayan kaya nga yun yung Ay, Father. ginagamit natin ngayon. Bago natin simulan. Sige nga. Masyado tayo nag-enjoy kahit hindi pa tayo Oo nga, nagsumasyat. Nakakalimutan natin. Pares din yan opening tsaka closing Hingi prayer. tayo kay Reb ng opening prayer para makapagsimula na. Excited na tayo. Hindi ko alam kung excited ka syumat Anyway, sige po Reb. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya na ito na ibinigay niyo po sa amin, na kami po ay makapagnilay ng iyong salita, na siyang magiging pagkain din po namin sa aming buhay, sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan, at nawa ang tinapay at alak na aming tinatanggap, lalo tigit sa banal na Eucharistia, ang siyang magbigay sa amin ng lakas sa aming ginagawang paglalakbay upang kami makarating sa iyo balang araw. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you, Reb. Yan. So, Father, sabi nga natin, tinapay alak, sabi mo nasa Bible. Bala ko nasa sacristy mo lang Nandun din. Meron din daw sa room, sabi nila. Sa room. Kasi sabi niya pala, kahit gaano karami pwede. Pinapapatulog siguro niya yun. Pag nabitin daw dun, dito na. Kasi nga naman, sa mass, shot na nga lang ilalagay, kahati mo pa. Pagka pala dapat nandiyan si Reb, dinadamihan mo. Hindi siya nga naglalagay Marami ba siyang maglagay pa? Hindi. Baka dahil sinabi mo ngayon, damihan. Tapos, Pupunuin ko na. Tapos kuha ko konti-konti. Pagkaraan niya, makita mo pulang-pula. pagka po nakita niyo si Reb na pulang-pula, alam niyo na nangyari Dinamihan niya ang alak. Anyway. So, Father, sige, tingnan natin. Sabi natin, sa Bible ang tinapay at alak. Nandito yan. At makita natin yan sa ika-14 na kabanata ng aklat ng Genesis, no? Dito merong binabanggit sa atin tungkol kay Melchizedek, at si Melchizedek daw ay Lasinggero. mayroong ginawa. At ano yung ginawa na yun? Wala ko lasinggero Okay, sige, tingnan natin. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak, at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Yan. So, At binigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasabsam buhat sa labanan. ayan. Maliwanag yung binanggit sa atin dyan, na pala yun. mayroong binigay. So kung tutuusin, galing sa pari. Diba? Sabi, galing kay Melchizedek, baligtad nga, di ba? Isipin mo yung pare, siya ay nag-alay dun sa kay Abraham. Yes. Samantalang inakita natin dito, yung mga nagsisimba, sila nag-aalay nung tinapay at alak sa pare. Diba? Ito baliktad. Oo, pero maliwanag din, binabanggit sa atin dito, na ang binigay daw nitong si Melchizedek kay Abraham ay tinapay at alak. Yes. Tapos, nung alasing si Abraham, ibinigay niya yung 10 bahagi ng lahat ng kanyang ari-arian. Yung pala pinakamagandang gawin para... Hindi, pero alam mo sa totoo lang, sa isang banda, may katotohanan yung sa alak. Alin po? Naalala ko yun dati, no minsan, yun akong pinuntahang okasyon. Yeah. Siyempre, generic na lang natin. Totoo pala ako yun. Pagka nalalasing yung tao, lumuluwag yung bulsa. Oo. Lumuluwag yung bulsa kasi dahil gusto nila maging masaya lahat. At pag masaya yung lahat, masaya rin sila lalo. Biglang magulat ka na lang. O sige, ito ibigay nyo pa. Either pambili ng panibagong alak
o kaya naman pampapremyo, halimbawa contest o kaya raffle, no? Bibigay nila. Parang nakita ko yung taong sinasabi mo na yan. Oo naman Isang balumbon niya tayong inabot niya dun eh. Tapos nung mahimasmasan ng umaga, asan yung pera ko? Pero nung makita niya, ay ako pala nagpamigay. Lumuluwag ang bulsa pag nakain ng alak ko, di ba? Diba? Eh, yun ang nangyari kay Abraham eh. Kaya, ayun. No, hindi. Ko talaga baka maisip nila nalasing talaga si Abram kaya binigay Ibig sabihin, Father, yung kanyang kasi Kasi para nag-exchange gift. Oo, nag-exchange gift. At saka bihira kasi yun na yung pari ang magbibigay sa'yo nung blessing. Kasi sabi mo nga, di ba, ang karaniwan, sila yung nag-aalay doon sa templo. Sila yung nagdadala sa mga pari ng alay. Ito, kumbaga nag-exchange lang. No? Nagpalitan sila. Pero nakakatuwa. Kaya yun, dito pinapakita sa atin kung ano yung ibinigay ng pari. Tinapay at alak. Ibig sabihin, mula pa lang noon talaga, do sa lumang tipan na yan, magkasama na yan. Paris na yung tinapay at alak na yan. Dami-dami naman pwedeng iparis dun eh. May trigo naman. Diba? Syempre, hindi natin sasabihin may kanin. Hindi sila kakanin eh. Tayo lang. Kaya wine and steak. Wow! Nagpa-promote ka ba? Biyernes eh. At dahil biyernes, Rem, Fish steak naman. hindi. Shout out sa mga taga Crabs and Crack dyan sa Santa Maria. Wow. Crabs and Crack. Kay Ma'am Gina Fajardo, hello po, good evening. At sa inyong crew. Di pa namin napupuntahan ni Father yan. Wait lang. Biyernes naman ngayon, pagtapusin na natin to. Paparinig do sa mga nasa office. Ayan. So, ayun. Teka, paano tayo napunta sa Crabs and Crack? Nasa alak tayo ha. Diba? Pero Father, lagi nang kasama doon sa, sabi mo, tinapay at alak. Nung mga nakakaraan, di ba pagka may nagpupunta sa bagong bahay, housewarming, halimbawa, gift minsan, may wine, dapat may alak, dapat pala may kasamang tinapay. Kasi pagkatapos nun, Reb, bibigyan ka ng 10% ng may-ari ng bahay. Masabi nga kay Mayor yan. Di ba? Ay, may pupunta kaming kasal. Ireregalo namin wine and bread. Para yung 10% nung regalo. Ng regalo mabigay sa amin. Ayan. Congrats ha. Shout out kay Jen and kay Kong. Hindi ko lang alam kung naintindihan ako ni Kong kasi Vietnamese. Ayan. So, tinapay at alak. Ayun, may contact ulit Vietnamese. Malakas uminom mga Vietnamese ng alak. Pero Father, nakakatuwa lang na nung palang pala, magkasama na. Hindi ko akalain na nung palang ay nag-e-enjoy na sila sa mga paganyan-ganyan, pa-bread and paalak-alak. Nakakatuwa na. Kasi doon pa lang maliwanag na rin siguro kagad yung pinaka basic na isang itutulak at isang panulak. Diba? Tsaka mahirap kasi kailangan talaga ng panulak ng bread. Nakakahirin yun eh. Di ba? Yung mga bread pa naman nila talagang yung Siyempre hindi pa naman ganun kapino yun kagaya naman sa atin ngayon. Sa ngayon, oo. At saka talagang pagka Lalong palaman. masakit sa lalamunan yung lunukin nyo. Medyo matitigas. Kaya dapat talaga may paano ba nila ginagawa yun, Father? Alam kong hindi ka umabot ng panahon na yun. Sinosok ba nila yung bread sa ginanam? Ay hindi. Makikita natin sa mga susunod. No? Okay. Oo, pero gusto lang maging malinaw sa atin na magkasama yung dalawa mula sa simula. No? At saka pwedeng gift idea yan. Tandaan, pwedeng nyo pang regalo. Wine and bread. Pwede rin pag sa akin, wine and steak. Tsaka sa kanila. Wine and steak. Level up tayo. Wine and bread. Wine and bread muna. Sige. Tingnan natin to. Merong binabanggit sa atin naman tungkol dun sa
yung parang naging kasunod nito, no? At yun ay may kaugnayan sa paglaya ng mga Israelita mula sa Ehipto. Uy. At yan, makita natin sa 12 kabanata ng aklat ng Exodo, no? At titingnan natin yung 17 hanggang 20 talata. Yan. Ito na po. Sige, Gaganapin ninyo ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Gagawin ninyo ito sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin, simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa ang inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambahayan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging dayuhan siya o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo. yan ang maliwanag dito. Hindi nabanggit dito yung alak, no? Kasi sa pag-usad ng panahon, nasama na yung alak. Siguro natanong nila, bakit ba puro to ano? Puro pagkain. Ano tayo inom? No? Kaya dito binabanggit sa atin ito munang tinapay, no? Kung tutusin, meron tong mga kasama kapag po sinunod-sunod natin yung pagbasa ng mga susunod pang mga talata. Meron pa binabanggit sa atin na may kakainin silang karne na niluto. Yun yung kordero, yung Ito tupa. steak nga. Lamb steak. No? Tapos, meron din kasamang mapait na gulay, no? Bitter herb. O buttered vegetables kasama na steak. Diba? So, yun yung kadalasang kasama na binabanggit dito. At lahat ng yun may kahulugan. No? So, halimbawa, kaya naman merong kasamang kordero, no? Kasi yung dugo nun yung ipinahid dun sa mga hamba ng pintuan. At yun ay kumakatawan dun sa yung pagiging Israelita nila, kaya sila'y nilampasan nung anghel ng kamatayan. No? Ngayon, pagsasaluhan din nila ngayon yung kordero na yon, na para bang yun yung kumakatawan naman doon sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Nandun din yung mapait na gulay na sinasabi ko, kasi yun ipapaalala ng kapaitan ng kanilang pagkaalipin. No? Na hindi nila makalimutan na dumating sa panahon sa kanilang kasaysayan na sila rin ay napahirapan, na alipin. At yun ay mapait na bahagi. No? Ngayon, yung ito, pinapakita sa atin, yung kanina doon sa kay Melchizedek, basta tinapay. Dito nililinaw sa atin anong klaseng tinapay. Yun daw, tinapay na yun ay walang pampaalsa. Hindi po pandesal o muna yun. Pwede kasi mahangin yun. No? Ang dapat daw gagamitin ay walang pampaalsa. Pero ito ang ganda ng pagkakasabi sa atin. Hindi lang hindi gagamit ng pampaalsa, pero sa buong kabahayan, dapat walang pampaalsa ron. No? So kasi baka mamaya magamit mo, hindi sinasadya. Hindi pala ako pwede doon. Umaalsa ako eh. Umaalsa rin daw ang dugo ni Mayor pagka may nagagawa ka yata. Kaya pala, no, ganun, Father. Kaya pala yung mga ibang kakilala ko, pag umiiyak, inaalala nila yung mapait na nangyari sa kanilang buhay. Tapos pag nakainom na, masaya na. Tapos, may pika-pika pa. May pulutan. Kasi may bitter herbs eh. May ano pa eh, may vegetable. No? So kaya pagka nag-aya ka ng inuman, kinakabahan na ako nun. Bakit? Kasi baka may kapaitan ka na gustong alalahanin o kalimutan ano man sa dalawa. Naku, parang hindi malabong mangyari mamaya yan. Kasi mamaya, ang kasama ko, mga classmate natin eh.
Mhm. Sila Mark, Mhm. sila XT, si Doc XT, Puro may shout out. kapaitan sila. Si Benedict. Shout out sa inyo mga brothers. See you later, di ba? Oh, di ba? Ganun yung Father. Mm-mm. So, kaya pala yung iba umiiyak pag umiinom. Naaalala yung mapait. Baka naman nabulunan kaya naiyak. Naalala yung mapait kasi sabi mo, kailangan inaalala. At kanina din, Mhm. 'di ba? Sabi ko sa'yo, ang pag-inom ng alak, hindi pagkalimot. It's to commemorate. Yeah. Sabi ni Jesus yun eh. Okay. Alalahanin niyo ako tuwing tatagay kayo. Pinaganda lang niya. Tatagay talaga. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Mhm. Kaya pag uwi ko sa bahay, Mayor, okay lang pala uminom. Kasi tuwing umiinom, inaalala si Jesus. Jesus! Amen! O, di ba? Tapos, sabi ni Reb, shot puno! O, nung palang pala, gano'n na sila. Practice na nila. Ay, inom ka nang dahil sa kapaitan. Ganun At ba? sinabi kasi Father na Sa hindi lang kapaitan, sila. Sa kapaitan. Hindi. Kaya yun Yun talaga daw pansinin, no, Mayor? Habang panahon daw gagawin Mhm. hanggang sa kanilang saling lahi. Mhm. Di ibig sabihin, inom lang. Let's get merry hanggang masaya. Habang buhay. Grabe. Sandali na lang naman yung buhay mo nun. Pag inom ka ng inom. Pero hindi pa natin nabigyan ng tuon yung alak ka na alak, tinapay ngay binasa. Tinapay. Oo. Si, Binabanggit sa atin dito, dapat daw yung tinapay walang pampaalsa. Bakit? Kasi raw, wala na sila ng panahon na paalsahin pa yung tinapay dahil kailangan nilang umalis. No? Kaya para maalala nila yon, dapat every year meron silang ritual na nagpapaalala Parang na reenactment. nung panahon na yun, Oo. nung panahon na yun, hindi na nga napaalsa yung tinapay kasi nagmamadali ng lahat eh. yun na nga lang yung Mm. yun na lang. Tsaka yun yung pagkain natin ng araw na yun. Tayo kumain ng, dahil sa pagmamadali, yung tinapay na kinain natin, walang pampalsa. Hindi na naintay. Hindi naman sinadyang walang pampaalsa eh. Kundi hindi na naintay na paalsahin. Kaya ibig sabihin, malamang na may pampaalsa yun, hindi lang umalsa. Kasi nga magtatagal eh. Di ba? Parang ihayaan mo muna yan dyan, aalsa yan, tsaka mo lang iluluto. Ang problema. Ay, pwede pala ako doon, Reb. Kasi, Iluluto ka na. hindi ko lang naantay yung tinapay. Nung kinain ko, tsaka lang umalsa sa katawan. May pampalsa din pala. Ganun pala. Pwede pala, Di ba? Yun yung dahilan, no? Kaya nga, mamaya, no, may pag-usapan tayo tungkol dyan. Pero mula noong panahon na yon hanggang sa kasalukuyan, Yes. yan yung ginagawa ng mga Hudyo. Yes. Inaalala nila yung panahon ng kanilang paglaya sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa pagkain o sa tinapay na walang pampaalsa. Amen. At totoo yung sinabi ni Father, up until now, ginagawa nila yan. Yung piyesta na yan. Maganda yung piyesta na yan. Ha? Ganun katindi yun, no? Kaya, nung panahon din ng Panginoon, yan yung inabutan nila. Oo. Kaya si Jesus, Kasi Father, magpahanggang ngayon, pinapractice nila yan eh. Tuloy-tuloy eh. So, malamang dinanas din ng Panginoong Jesus yan. kaya maliwanag na kung meron man tayong ginagawa na medyo hawig doon, yan ay mana natin kung tutuusin sa ating mga ninunong Hudyo. Kasi Kristiyano naman galing sa mga Hudyo. Dahil doon din naman galing si Jesus eh. No? Kaya ginagawa niya, ginagawa rin natin. Kaya pala sabi ng mga Pariseo, ikaw ay lasinggero din pala si Jesus. Dahil umiinom din pala siya. Ikaw talaga, Paris nga eh, pinaghahalo natin yung dalawa eh. Alin? Lagi mo naman binabanggit yung alak lang. Ano ba una? Alak. Dessert tuloy. Pulutan yung tinapay. Mamaya pa natin titirain yung tinapay. Alak muna. Yan. Dito tayo pumunta ngayon doon sa isa pa no, na binabanggit sa atin dito sa banal na kasulatan tungkol sa magkasama na yan na alak at tinapay. Kaya na sinabi ko po, yung ikalawa natin pinag-usapan, di ko nabanggit din yung alak. Pero sa bandang huli, sa pag-usad po ng panahon, yun po ay naging isang bahagi na rin ng kanilang
hapunang Pampasko. Ikaw man ang kumain ng wala ng panulak. Talagang kailangan mo ng panulak. Ay, syempre naman kaya nga, iniintay ko lang naman, pumunta si Mayo sa likod mo. Kasi Tulak lang pala gusto. kasi nung panahon na yon, hindi pagkagalit yun, hindi tulak yun. Sasalaksakin ka. Nung panahon na yun kasi, kaya alak yan, Reb. Malayo, walang deep well na, walang nawasa doon sa bahay nila. Pag umigib, malayo. Ang laging meron yung dinurog na ubas na nakalagay sa balat ng kaya alak ang madaling inumin. Kaya alak. Tama. Sa'yo, yung alak din madali i-stock. Paano mistak? I-stock mo sa bahay. Hindi tubig. Ako naalala ko na naman minsan. Meron kaming team building. Team building. First time kong nakakita sa buhay ko. Nag-team building kami sa Boracay. Alam naman ni Mayor to. Pero hindi pa kami kasal noon. No? Nagtatrabaho pa ako, Father, sa call center. First time ko nakakita sa sobrang, yung aking mga kasamang manager ay mahilig pala mag-inuman. Wala kaming tubig sa rep, puro alak ang laman ng rep sa loob ng 4 na araw. Tapos, bumili lang kami ng 6 gallons na Wilkins. Hindi pa namin na pangalahati man lang dahil lang kuha beer ng beer, alak ng alak. Sabi ko, ay, yari tayo na. Hindi ko na uulitin yun. Mahirap. Mahirap yung tama lang yung paminsan-minsan, yung every Sunday, pag nagmimisa kayo, uminom kayo. Minsan. Ay, Every araw-araw Sunday. pala kayo. Araw-araw. Araw-araw. Lasinggera talaga. Manang-mana Alam kayo. mo, yan ang napakahirap para sa akin. Alin po? Pagka sa check-up, Check-up. blood chem, sabihin bawal daw minom, no? Bawal daw iinom muna kahit Tapos may fasting pa yun. may fasting. Tapos sasabihin, uminom ka ng alak. Uminom ka ng alak. Syempre, pag uminom ka, di ulit. Kinabukasan yun, no? Kaya mahirap. Pag general check-up, Okay. bawa, nakita, tatanungin, uminom po ba kayo ng alak? Opo. Gaano ho kadalas? At gaano karami? Araw-araw po. Alam ba lumabas doon sa aking report? Sinabi ko naman ako'y pare. Oo. Kasi kako sa misa, miinom. Alam ba lumabas doon sa report ko doon sa check-up? Ako raw ay alcoholic. Inom ako araw-araw. Alam po ginawa mo kasunod, Father. Ano naman? Pinalitan mo yung doktor mo. Hindi ko na binalikan. Hindi konti. Alcoholic. Kung hindi naman sa akin ang galing yun. Tsaka konti-konti lang naman. Kaya nga. No, anyway. No, so Bukas parang pa lang yun. magsisimula tumaas. Kasi bukas pa lang yung sisimulan taas. Dadamihan na niya. Pero nung seminarista kami, masingit ko lang, never kong inakala na yung gano'n na malalasing umaano sa pari sa kainom ng alak. Kasi, di ba, Father, pag nagka-class tayo, hilig na hilig talaga namin na maraming alak. Kasi minsan didip, minsan papainom sa'yo, di ba? Yun ginagawa, hindi para makainom, kundi para makapag-participate ka din doon sa ganong klaseng ritual ng pagmimisa. So, pero nakakalasing pala yun. Nakakalasing yun pagka marami. No? So, syempre, hindi naman yung kasing tapang ng ibang alak na naiinom ng marami, pero nakakalasing pa rin kapag marami yung ininom mo. The oldest, the mom po, Father, mas malakas? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman kasi nakaano naman yun, nakasili. No, kaya lang yung percentage naman hindi man talaga malaki. Kasi nga kung araw-araw at minsan pa nga sa pag-araw ng linggo paulit-ulit. Kung ilan yung misa ng pare, di nakailang shot yung pare, di ba? Depende rin sa dami ng lalagay niya. Tsaka mahirap din yun. Magbe-bless sa iyo yung hapon na, di ba? Father, may chiko kayo. Di ba? Father, may chiko kayo. Correction. Alak yung ininom ko. Ubas yun. Ubas. Chiko. Ayan. Hindi daw po
Ubas na ininom niya. Anyway, sige, O yan, tuloy na may natin. binabanggit pa sa atin dito, Yan. yung ikatlo, yung galing kay San Pablo naman, no, at Yan. ito ay nagpapakita sa atin, yung sabi ko nga, yung sa, yung minana ni na Jesus, na siyang atin din namang minana kay Jesus. No? Okay. At yun yung nakalagay dito sa 11 kabanata ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Babasahin natin 23 hanggang 26 na talata. Sige, basahin ko na po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ayan, no, sinagot na nito yung ano yung tinatanong mo kanina. Alin? Paano ba yung tinapay at alak na yun? Sinasawsaw ba? Ay nakalagay dito, inuna yung tinapay, tapos pagkaraan, tsaka lang yung alak. Yes. Kumbaga, dinner muna and then celebration begins after the pamparty kasi yung alak. After dinner yung alak. Ikaw talaga. No, pero yan, maliwanag po sa atin dito. At dito, hindi na po kinakailangang sabihin pa sa ating lahat na yung tinapay na pinag-uusapan ay walang pampaalsa. Kasi yun na nga yung laging ginagawa nila. No? Hindi yun ang pangkaraniwan lang pagkain, pero ang sinasabi sa atin ito kasi ay hindi pangkaraniwang hapunan, ito ay hapunang Pampaskwa. No? Kaya ang kanilang inihahain ay yung tinapay na walang pampaalsa at sabi ko nga dito meron ng kasamang alak. Kasi nga, kahit nga may alak, kumain kayo Wala kang panulak. Yeah. Dahil walang gripo nung panahon na yun, malayo ang balon. Malayo ang mga balon sa nilalakad nga, di ba? Yun ang meron kaya alak. Di ubasan, malapit lang. Oo. Tsaka maraming ubasan Kulang nga ng gagawa sa ubasan, kaya nga tumawag si Jesus ng mga gagawa sa ubasan, di ba? Daming nabasa, no? Kulang nga yung gumagawa sa ubasan, kaya nga tumawag pa si Jesus ng gagawa sa ubasan Uy, paano naman naging si Jesus yung tumawag yun? Di ba sinabi? di ba Kwento lang ni Jesus yun. Siya nga nagkwento. Kulang kasi kaya tumawag pa siya. Kasi nga, excited si Jesus doon sa produkto ng ubasan. Kakaiba talaga to. Mamaya ikaw na paniwalaan ng mga kaberbong natin. Parang may espiritu na ng alak. Wala pa po. O kita nyo, hindi pa nga tayo sumasyat niyan Ganyan si Kuya Bill. Kaya wag niyo po akong bibigyan. O yan, no? So yan, maliwanag po sa atin dito. At ano yung naiba rito? Nagkaroon ng bagong kahulugan yung tinapay at alak. Yeah. Diba? Yes. So sabi sa atin, yung tinapay ay naging kanyang katawan. At yung alak ay naging kanyang dugo. So kaya dito maliwanag na kagad po sa atin yung pagsasanib itong tinapay at alak na ito. No? Hindi lamang po sila basta magkaulam doon sa isang hapunan, kundi sila ay talagang magkaulam kung papaanong yung dugo at laman ay nasa ating katawan. Yan. Kaya pala, pag tumitingin ako sa krus, lean yung body ni Jesus. Wala pa siyang pampaalsa sa katawan. Kasi sabi niya sinabi mo kasi sabi mo, tinapay na walang pampaalsa. Naging representative ng katawan. So ng dapat Panginoon. ang kakainin mo talaga lagi ay tinapay na walang pampalsa para hindi ka rin umalsa. Oo. Kaya pala sa ganda ng katawan ni Lord. Kasi nga preparation yan, Father. Para ano? Akit sa langit
Para Paano akit sa langit mabigat. yung ganito kalaki? Hindi, di ba parang lobo na nga yun, mas madali na umahon. Oh, may point ka. Wala mo ah. So, ibig sabihin, Di ba yung mga ibig sabihin, mas madali matataba pala- lumulutang para mas sa madali pala babida? ako makakakit sa langit niya. Lord, wag mo muna ako palutangin dyan. Kanga lang. Sabi ni Lord, sobra ka. Paano ka makakala? Hindi nga. Lagi na lang lasing sinasabi mo eh. Wag ka dito. Oh, diba? Hindi, pero kidding aside, di ba, Father? Kasi pag tiningnan mo yung alak, lagi siyang point of celebration. No? Laging meron. Ito naman karaniwan nakikita natin. Kaya nga kahit ordinaryong araw pag nagkakaroon ng inuman sa mga kanto, ang saya nila. Nagse-celebrate sila sa mga maliliit na bagay. Pero lalo dito, Father, sa narinig natin, yung tagumpay, sabi niya, di ba, pag ginawa niyo ito, alalahanin ninyo yung aking paghihirap hanggang sa pagbalik ko. Ang ganda nun. Yun ang dapat na sineselebrate talaga. Yung Yes. pagbalik ni Lord. Kaya dapat pala, ready tayo rin. Dapat lagi tayo nakainom. Anytime, babalik yun. Hindi, kasi gusto niya talaga yung pagbabalik ni Lord. Dahil doon magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. At doon din, hindi na kailangan ng mayor. Kasi nga walang pag-aasawa, walang pag-iyak, walang dalamhati, o walang kalungkutan. Pero in preparation dapat kaya pala ganun, Reb. Pag umiinom ka, masaya ka, kahit na ano sabihin ng asawa mo, wala na. Masaya ka na eh. Para ka nang nasa taste of bagong langit. So, sa luma talaga kasama yung asawa. Makakapasok kaya ako sa bahay mamaya. Hindi ka lang yun. Nako. Baka may dadagdag ka pa sa ating tinapay at alak. Siguro po doon natin makikita na Panginoon gumagamit ng mga material na bagay para mas makamit natin yung kaligtasan. At isipin na lang natin na yung tinapay tsaka yung alak nagamit niya rin hanggang sa ngayon para maging paalala ng kanyang palagiang presensya sa atin. Kaya masasabi natin na lahat ng bagay talaga galing sa kanya. Amen. Amen. Diba? Totoo yan, di ba? Kaya nga, kung titingnan natin, yun, sinabi ni Rev ay yung tungkol sa tinapay at alak. Sa misa yon. Pwede natin may aalis. Nandun din naman yung tubig doon sa binyag. Nandun din yung langis doon sa kumpil. No? So marami yan. Maraming ginagamit ang Panginoon sa atin para mas maramdaman natin siya at maranasan natin. Diba? Ito naman yung Father eh. Pag umiinom nga, may chaser kang tubig. In-shot ka ng alak. Chaser kang tubig. Alak na naman talaga. Diba? Tapos yung pulutan nyo, niluto nyo sa oil. Sa oil. Complete talaga. Biblical talaga. Bakit nga ba kasi si Lord nga first miracle ni Lord, alak. Di ba? Wala tayo magagawa. Mahilig pala talaga si Lord sa alak. Pero tumigil siya uminom. Dahil sabi niya, hindi siya iinom. Nakalimutan ko saan natin pag-usapan sa Bible yun Oo, kaya lang kasi hindi natin yun iinom lang daw siya ulit. Sa may huling hapunan. Iinom lang daw siya ulit kapag nandoon na tayo kasama niya. Hindi ko lang sinama yun dito kasi pinag-usapan natin kasi nga wala naman binanggit doon basta na tinapay. Binanggit lang yun doon sa uli. Yes. Ang gusto lang naman natin bigyan ng pansin ay yung magkasama yung tinapay at alak. Kaya yung pag-inom, justifiable, biblical. Basta may tinapay. Basta may tinapay. At saka, May ikapo. kasi nga, pag nagbigay ka rin, may ikapo, may kapalit. Tsaka mayroong bitter herbs. Ayan, may better, buttered vegetables. Yeah. Bitter herbs, buttered vegetables. Anyway, sana po ay nalasing, hindi namin nalasing. Sana po ay nakapulot kayo sa ating pagninilay sa araw na ito. No, nakakatuwa na mga simpleng bagay na katulad ng tinapay at alak ay ginamit ng Panginoon para maging simbolo, sabi nga niya, ng kanyang walang hanggang presensya na kasama natin. Kaya tuwing tayo ay iinom ng alak, kakain ng tinapay, sana dinig nyo ngayon. Hindi lang kayo malalasing, maalala nyo pa si Lord. Di ba? So, Father, baka may dadagdag ka pa. Wala na, tama na yun. Baka kung saan tayo makarating. Sabi
Sabi ni Reb, crabs and crack after. Anyway, Father, baka pwede mga request ng final prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya sa amin, sa pagbibigay sa amin ng makakain at maiinom upang higit naming madama ang iyong pagbibigay ng buhay sa amin, pagbibigay ng buhay at pagbibigay sa amin ng kasiyahan na sa iyo rin naman nagmumula. Nihiling namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng tinapay at alak na aming pinagsasaluhan sa banal na misa, higit naming madama ang aming kaisahan sa iyo bilang Panginoon namin din na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Palaing kayo ng ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Rev Kelvin, Father Jojo, sa ating mga nakasama sa kanilang tahanan. Magkita-kita po muli tayo next week dito sa Verbo, ang salita sa buhay ko. Kaya nga, lagi niyong tatandaan, sabi namin sa Bata Minor TV, We bring God closer to you and we bring you closer to God. God. Happy weekend po sa ating lahat. God bless and good night. Cheers!